Lumawak na ng husto ang paglalagay ng China ng istruktura sa West Philippine Sea ayon sa American think tank na AMTI o ang Asia Maritime Transparency Initiative. Lumagpas na nga raw sila sa 9-dash line at ayon sa isang eksperto, pati ang airspace ng Pilipinas nasakop na ng China. May report si JP Soriano. Mula pa raw noong 2014, nagawa ng China na mas mapalawak pa ang kanilang mga aktibidad sa South China Sea, partikular na sa Spratly at Paracel Islands. Kabilang dito ang paglalagay ng radar, airstrips, hangar para sa kanilang combat aircraft at ang pag-deploy ng mobile surface-to-air at anti-ship cruise missile systems. Kitang-kita ito sa mapa na inilabas ng AMTI o Asia Maritime Transparency Initiative. Sa mga pulang diretsyo at putol-putol na linya raw makikita ang anti-ship cruise missiles ng China. Mahigit 10 naman ang itinalagang outpost ng China. Halos katabi ng mga ito ang SAM sites o surface-to-air missile. Makikita rin dito kung saan nakapwesto ang kanilang J-10 Combat Rad-2, ang bomber aircraft at ang kanilang radar. Ang lahat ng ito, lampas pa sa kabuoang sakop ng 9-dash line ng China. Ayon kay Professor J. Batong Bakal, ang Director ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea ng University of the Philippines, ang mga installation ng China ay patunay ng pagsakop nila ng airspace ng Pilipinas. All of their other sensors planned there would eventually be able to cover the entire Philippines. So we will, our airspace will be under their watchful eye, no? In the near future. They also have enough surveillance capability to monitor all of that. They can also therefore be capable of controlling the flow of maritime traffic and maritime trade. Anya, ito'y malinaw na paglabag sa international law. Everybody knows that these areas, especially in the Spratlys, they're all disputed. And yet they act as if there is no dispute. No, they continue to build and militarize the area. So that makes it more difficult to solve the disputes. No, so in the words of the arbitral tribunal, no, these actions tend to extend and aggravate the disputes. Ayon pa kay Batong Bakal, dapat humingi ng tulong ang Pilipinas sa iba pang bansa na may claim din sa South China Sea. Nababahala rin si GMA Resident Political Analyst Professor Richard Haydarian. Dapat daw ipaalam ng Pilipinas sa China na hindi tayo payag sa ginagawa nitong reclamation at hanggang hindi pa raw natatapos ng China ang kanilang mga plano, may magagawa pa raw ang Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin dapat yung diplomatic protests natin to China whenever nag-escalate sila ng kanilang militarization activities dyan. And we have to make it very clear sa multilateral and bilateral channels na we won't tolerate any Chinese declaration of ADIZ or direct threat dun sa freedom of navigation and overflight sa West Philippine Sea. No? China will not respect you. Kung mahina ka, kung coward ka, kung acquiescent ka. Pero re-respetuhin ka ng China if you fight back and stand your ground and have sufficient deterrence. We have to stand our ground while engaging with China and we have to make our parameters very clear to China. Ito yung best na paraan para maprotektahan natin ating interest sa West Philippine Sea. Hindi po huling lahat. Meron pa tayong laban, meron pang oportunidad para protektahan yung ating interest. And China, like any rational actor, responds to pressure. Pero kung coward ka, mahina ka, aabusuin ka. That's just how it operates dyan sa scramble on the ground in the West Philippine Sea. Sinisikap pang makuha ng GMA News ang pahayag ng AFP kaugnay nito. Pero dati nang sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na dapat iprotesta ng Pilipinas ang pagkatayo ng China ng mga estruktura sa West Philippine Sea. JP Soriano, GMA News.